Maaga pa lang ay gising na ang palengke ng Divisoria. Maingay, magulo at puno ng sigawan ng mga tinderong nag-aalok ng paninda. Ang amoy ng isda, gulay at pritong pagkain ay halo-halo sa hangin. Para sa karamihan, ito ay karaniwang umaga lang. Pero sa araw na iyon, may mangyayari na magpapayanig sa buong Maynila. Sa isang sulok ng palengke, may isang matandang lalaki na nakaupo sa sirang kahon. Gusgusin ang damit, kupas ang tsinelas, at may hawak na maliit na lata. Isa siyang pulubi o iyon ang akala ng lahat. Araw-araw, naroon siya. Tahimik. Hindi palaimik. Hindi nanlilimos ng agresibo. Kapag may nagbigay, tumatango siya at mahina ang boses na nagsasabing, "Salamat po." May mga batang natatakot sa kanya. May mga tindero na naiinis. May ilan namang naaawa. Pero walang may alam kung sino talaga siya. Isang umagang puno ng hinala. "Hoy! Andyan na naman yung matanda." Sigaw iyon ni Mang Rudy, isang tindero ng karne. Matagal na niyang napapansin ang pulubi. Parang may mali dyan, dagdag ni Mang Rudy. Araw-araw nandito. Hindi naman bumibili. Nakatingin lang. Baka nagmamatsyag, sabi ng isa pang tindera. Baka magnanakaw. Kumalat ang bulong-bulungan. May nagsabi pang nakita raw nilang maihawak na papel ang pulubi kagabi, tila may sinusulat. Isang security guard ng palengke ang lumapit. "Lolo," mahinahon niyang tanong, "ano po ba ang ginagawa ninyo rito araw-araw?" Tumingin ang matanda. Mapupungay ang mata, pero malinaw ang tingin. "Nagpapahinga lang," sagot niya. "May inuupahan po ba kayong pwesto?" Umiling ang matanda. "May kamag-anak po ba kayo rito?" Umiling ulit. Doon nagsimulang magduda ang mga tao. Ang pag-aresto. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang 2 pulis. May tumawag daw at nagsabing may kahina-hinalang pulubi sa palengke. Nagtipon ang mga tao. "Lolo, sasama po muna kayo sa presinto," sabi ng pulis. "Bakit?" tanong ng matanda, kalmado pa rin. "May nagreklamo po." Para lang malinaw. Hindi pumalag ang matanda. Tumayo siya ng mabagal. Doon napansin ng lahat na kahit gusgusin ang suot niya, maayos ang tindig niya. Diretso ang likod. Matatag ang hakbang. Parang hindi ordinaryong pulubi yan bulong ng isang babae. Habang inilalakad siya palabas ng palengke, mas lalong dumami ang nanood. May nagvi-video. May nagpo-post na agad sa social media. Pulubi hinuli sa Divisoria. Maynila alert. Ano kaya kasalanan? Walang sumagot ang matanda. Tahimik lang. Pero sa loob-loob niya, alam niyang dumating na ang oras. Sa presinto. Pagdating sa presinto, pinaupo siya sa isang bangko. Tinanggal ng pulis ang sombrero niya. Doon unang nakita ng lahat ang kanyang mukha ng malinaw. Hindi siya mukhang palaboy. May mga kulubot. Pero malinis ang balat. Ang buhok ay puti pero maayos ang gupit. Ang mga mata niya matalim, parang sanay magbasa ng tao. Pangalan, tanong ng investigador. "Benjamin," sagot niya. "Apelyido?" Tumigil siya sandali. "Sa tamang oras," sagot niya. Nagkatinginan ang mga pulis. "Lolo, wag po kayong magbibiro," sabi ng isa. Umiti ang matanda. "Hindi bastos. Hindi rin takot. Hindi ako nagbibiro." Ang lihim na papel. Habang iniimbestigahan siya, kinuha ng pulis ang maliit na bag na dala niya. Sa loob, walang pera. Walang pagkain. Kundi isang makapal na sobre. Nang buksan iyon, nagulat ang lahat. Mga dokumento. Mga titulo ng lupa. Mga litrato ng malalaking gusali sa Maynila. At isang V, hindi pangkaraniwan. "Sir," bulong ng isang pulis, parang hindi po ito ordinaryo. Agad dinawag ang hepe ng presinto. Nang makita ng hepe ang laman ng sobre, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "Sigurado ka bang pulubi ito?" tanong niya. "Opo sir, galing Divisoria." Tahimik ang hepe. Pagkatapos ay tumingin sa matanda. "Sir, kayo po ba ito?" Hindi sumagot ang matanda. Umiti lang ulit. Flashback, sino si Benjamin? Maraming taon ang nakalipas, si Benjamin ay hindi pulubi.
Siya ay isang makapangyarihang negosyante. May-ari ng mga gusali. May bahagi sa mga palengke. May impluwensya sa lungsod. Pero isang araw, naglaho siya. Walang press release. Walang balita. Parang bula. Iniwan niya ang mundo ng yaman. At pinili ang katahimikan. Bakit palengke? Bumalik ang isip niya sa dahilan kung bakit siya nandoon araw-araw. Hindi para manglimos, kundi para magmasid. Nakikita niya kung paano tratuhin ang mahihirap. Kung paano abusuhin ang walang laban. Kung sino ang may puso at sino ang wala. May mga tindero na nagbibigay sa kanya ng pagkain kahit kulang ang benta. May iba namang sinisigawan siya, tinataboy, minamaliit. Lahat iyon ay tala sa isip niya. At ngayon, nahuli na siya. Kumalat ang balita. Sa labas ng presinto, dumagsa ang mga tao. Siya raw may-ari ng lupa. Hindi raw totoong pulubi. Mayaman daw yan. Nagtrending sa social media ang video ng pag-aresto. Pulubi sa Divisoria, may tinatagong lihim. Sino si Benjamin? Sa loob ng presinto, nakaupo si Benjamin, tahimik pa rin. Alam niyang ito pa lang ang simula. Isang tawag. Biglang tumunog ang telepono ng hepe. Pagkasagot niya, tumayo siya agad. Opo, sir, nandito po siya, opo. Pagkababa ng telepono, humarap siya kay Benjamin. Sir, pasensya na po. Nagulat ang lahat. Sir, bulong ng mga pulis. Malalaman ninyo rin, sagot ng hepe. Tumingin siya kay Benjamin. Handa na po ba kayong magsalita? Tumayo ang matanda. Hindi pa, sagot niya. May isang araw pa akong hinihintay. Tahimik ang presinto, pero ang buong Maynila ay nag-ingay. Sa labas, patuloy ang pagdagsa ng mga tao. Mga vlogger, sismoso, tinderong galing mismo sa palengke, at kahit mga empleyado ng City Hall ay nagsisimula ng magsipagdatingan. Lahat ay may iisang tanong. Sino talaga ang matandang pulubi? Sa loob ng presinto, nakaupo si Benjamin, tahimik pa rin. Hindi siya mukhang takot. Hindi rin mukhang nagmamadali. Para bang sanay na sanay siya sa ganitong sitwasyon. Isang batang pulis ang nagbabantay sa kanya. Halata ang kaba sa mukha nito. Sir, mahina niyang sabi, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Ngumiti si Benjamin. Salamat, iho. Ayos lang ako. Lalong naguluhan ang pulis. Pulubi ba talaga ito? Bakit parang may dignidad ang kilos? Bakit parang siya pa ang may kontrol sa sitwasyon? Ang utos ng hepe. Sa kabilang kwarto, nag-uusap ang hepe ng presinto at ang dalawang nakakataas na opisyal. Sigurado ka ba? Tanong ng isa. Opo, sagot ng hepe. Nakumpirma ko na. Totoo ang mga dokumento. Kung ganoon, napabuntong hininga ang isa pa, malaking gulo to. Lumapit ang hepe sa bintana at tumingin sa labas. Kita niya ang mga taong nagkakagulo, nagvi-video, at nagpo-post sa social media. Kapag nalaman ng lahat kung sino talaga siya, sabi ng hepe, maraming matitinag. Flashback, ang nawalang negosyante. 20 taon ang nakalipas. Si Benjamin Alonzo ay isa sa pinakarespetadong negosyante sa Maynila. Hindi siya pala sikat. Hindi rin siya mahilig sa interview. Pero alam ng lahat ang pangalan niya. May-ari siya ng mga gusali sa Maynila. Bahagi ng malalaking palengke. Negosyong may libu-libong empleyado. Pero higit sa lahat, kilala siya bilang istrikto pero patas. Hindi siya naninigaw. Hindi siya nananamantala. Pero hindi rin siya nagpapalusot. Isang araw, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ang insidente sa palengke. Isang hapon, nagpasya si Benjamin na bumisita sa isa sa mga palengke na may bahagi ang kumpanya niya. Hindi niya ipinakilala ang sarili. Gusto niyang makita ang tunay na kalagayan. May nakita siyang matandang tindera ng gulay na umiiyak. Bakit po kayo umiiyak? Tanong niya. Pinalalayas po ako, sagot ng tindera. Sabi nila, hindi raw ako nagbayad ng renta. Pero nagbayad po ako ni. Lumapit si Benjamin sa isang opisyal ng palengke. May resibo po siya, sabi niya. Umisi ang opisyal. Matanda na yan. Hindi na mahalaga. Doon unang naramdaman ni Benjamin ang galit at pagkadismaya.
Kinabukasan, pinaimbestigahan niya ang palengke. Doon niya nalaman ang masakit na katotohanan. May mga opisyal na nangungutong. May mga mahihirap na inaabuso. May mga ulat na tinatago. At ang mas masakit, may mga taong ginagamit ang pangalan ng kumpanya niya para manakot. Ang desisyon. Isang gabi, mag-isa si Benjamin sa opisina niya. Tinitingnan niya ang lungsod mula sa bintana. Hindi sapat ang papel at utos, bulong niya sa sarili. Hindi ko makikita ang totoo kung nasa itaas lang ako. Doon niya ginawa ang desisyon na ikinagulat ng lahat. Maglalaho siya. Ibinigay niya ang pamamahala ng negosyo sa isang trust. Nag-iwan siya ng malinaw na mga dokumento. At tahimik siyang umalis. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ang buhay bilang pulubi. Hindi madali ang naging buhay ni Benjamin. Natuto siyang matulog sa bangko ng plaza. Kumain ng tirang pagkain. Magtiis sa init at ulan. Pero mas marami siyang natutunan tungkol sa tao. May mga nagbibigay kahit kapos. Tumitingin pero hindi humuhusga. Tahimik na tumutulong. At may mga nanlilibak, nananakit sa salita, nang aapi sa mahina. Lahat ng iyon ay iniipon niya sa alaala. Bumalik sa kasalukuyan ang pag-uusap. Sa presinto, pumasok ang hepe sa silid kung nasaan si Benjamin. Sir, magalang niyang sabi, pasensya na po sa nangyari. Bahagi ito ng plano, sagot ni Benjamin. Plano po? Tumango siya. May mga taong kailangang makita ang totoo, hindi sa papel, kundi sa salamin. Napalunok ang hepe. Marami na pong nagtatanong sa labas. Ano po ang gusto ninyong gawin? Sandaling tumahimik si Benjamin. Pakawalan niyo muna ang balita, sabi niya. Pero huwag niyo munang banggitin ang buong pangalan ko. Bakit po? Dahil gusto kong lumabas muna ang mga tunay na kulay ng tao. Ang reaksyon ng palengke. Samantala, sa palengke ng Divisoria, nagkakagulo ang mga tindero. Kung siya pala yon, delikado tayo, sabi ng isang opisyal. Hindi natin alam kung ano ang nakita niya, sagot ng isa. May mga tindero namang kinakabahan. Naalala mo ba yung matandang binigyan natin ng pagkain? Siya iyon. May ilan na biglang nagsisi. May ilan na natatakot. At may ilan na walang pakialam. Ang babaeng nagbigay ng kanin. Sa gitna ng lahat, may isang babae, Aling Rosa. Isa siyang maliit na tindera ng kanin. Araw-araw, binibigyan niya ng libreng pagkain ang matanda. Pulubi man o hindi, sabi niya sa sarili, tao pa rin yun. Nang mapanood niya ang balita sa cellphone ng kapitbahay niya, nanlaki ang mata niya. Diyos ko, G. Siya pala, di. Naupo siya at napaluha. Hindi ko alam pero salamat. Ang unang hakbang. Sa hapon, pinayagan si Benjamin na makalabas ng presinto. Hindi bilang pulubi, kundi bilang isang panauhin. Hindi pa opisyal. Hindi pa hayag. Pero ang balita ay kumalat na. May paparating. May mangyayari. At may mga taong mananagot. Isang babala. Bago siya umalis ng presinto, humarap si Benjamin sa hepe. May listahan ako, sabi niya. Listahan po ng alin? Ng mga taong tumulong at ng mga taong nanakit. Nanlamig ang hepe. Sa tamang oras, dagdag ni Benjamin, malalaman ng lahat kung alin ang alin. Lumubog ang araw sa Maynila, pero hindi humupa ang tensyon. Sa bawat kanto, sa bawat palengke, sa bawat cellphone na may internet, iisa ang laman ng balita. Pulubi pala may-ari. May lihim na listahan. May mananagot. Sa isang tahimik na apartment sa lumang bahagi ng lungsod, nakaupo si Benjamin sa harap ng isang maliit na mesa. Hindi na siya nakatsinelas. Hindi na rin gusgusin ang suot. Pero hindi pa rin siya nakabarong o Amerikana. Simple lang. Katulad ng plano niya. Sa harap niya ay isang makapal na notebook. Luma. Kupas. Pero bawat pahina ay puno ng sulat kamay, mga pangalan, petsa, lugar, at maikling paglalarawan. Ito ang listahan. Hindi listahan ng kaaway lang. Hindi rin listahan ng kaibigan lang. Ito ay listahan ng katotohanan. Ang unang pangalan. Binuksan ni Benjamin ang notebook.
Ang unang pangalan, Rodolfo Kigi. Isang market supervisor. Sa tabi ng pangalan may nakasulat. Naninigaw sa mahihirap. Kumukuha ng bayad kahit walang resibo. Tumangging tumulong sa matandang tindera. Pumikit si Benjamin sandali. Naalala niya ang araw na nakita niya mismo si Rodolfo. Flashback, ang sigawan. Tanghali noon sa palengke. Mainit. Pawisan ang mga tao. May isang lalaking sumisigaw. Lumayas ka dyan. Wala kang karapatan dito. Isang matandang babae ang nakatayo, nanginginig ang kamay. Sir, nagbayad po ako, sabi ng babae habang hawak ang gusot na resibo. Peke yan, sigaw ni Rodolfo. Kung ayaw mong ipahakot kita, umalis ka. Nasa gilid si Benjamin noon. Nakasuot ng lumang damit. Tahimik. Lumapit siya. Sir, mahinahon niyang sabi, pwede po bang tingnan ang resibo? Tiningnan siya ni Rodolfo mula ulo hanggang paa. Hoy, pulubi ka lang. Makialam ka sa buhay mo. May tumawa. May nanood. Walang tumulong. Doon isinulat ni Benjamin ang unang pangalan sa listahan. Ang ikalawang pangalan. Sumunod. Liza N.E.D. Isang empleyada ng City Market Office. Sa tabi ng pangalan. Ngumiti sa mayaman. Nandidiri sa mahirap. May alam sa katiwalian pero nanahimik. Naalala niya si Liza. Isang araw, lumapit si Benjamin sa opisina ng palengke. Miss, tanong niya, saan po ako pwedeng magtanong tungkol sa renta? Hindi man lang siya tinignan. Wala dito yon, malamig na sagot. Pero nang may pumasok na lalaking naka-Amerikana, biglang nag-iba ang tono. Sir, maupo po kayo. Kape po? Hindi galit ang naramdaman ni Benjamin noon. Lungkot. Ang mga tahimik na bayani. Pero hindi puro dilim ang listahan. May ibang pahina. May ibang kulay ng tinta. Nakasulat doon. Rosa E.G. Sa tabi ng pangalan. Nagbigay ng kanin araw-araw. Hindi nagtanong. Hindi naghintay ng kapalit. Ngumiti si Benjamin. Si Aling Rosa. Ang babaeng tindera ng kanin. Flashback, ang mainit na kanin. Isang gabi, umuulan. Basa ang damit ni Benjamin. Gutom siya. Lumapit siya sa maliit na pwesto ni Aling Rosa. May benta pa po ba? Tanong niya. Umiling ang babae. Ubus na, tay. Tumalikod na si Benjamin. Tay, tawag ni Aling Rosa. Sandali lang. Pumasok ito sa loob at lumabas na may maliit na lalagyan. May tira pa akong kanin. Mainit pa. Kain po kayo. Magkano? Tanong ni Benjamin. Umiling ang babae. Wala po. Tao rin po kayo. Hindi niya alam noon kung sino ang matanda. At hindi rin niya kailanman tinanong. Ang balitang kumakalat. Kinabukasan, mas lumala ang ingay. May mga opisyal ng palengke na biglang nagbakasyon. May mga empleyado na hindi pumasok. May mga dokumentong nawala. Sa City Hall, emergency meeting. Kung magsalita yan, sabi ng isang opisyal, tapos tayo. Hindi pa nga siya nagsasalita, sagot ng isa, pero parang hinuhubaran na tayo. Ang paglapit ng media. May isang reporter, si Ana Reyes. Hindi siya tulad ng iba. Hindi siya naghahabol ng chismis. Hindi siya naghahabol ng views lang. Gusto niya ang buong kwento. Sinubukan niyang hanapin si Benjamin. Sa wakas, may tumawag sa kanya. Kung gusto mo ng totoo, sabi ng boses sa telepono, pumunta ka bukas ng umaga sa lumang simbahan malapit sa estero. Ang pagkikita. Umagang-umaga, naroon si Ana. Tahimik ang lugar. May mga kandila. May mga taong nagdarasal. Sa isang bangko, nakaupo si Benjamin. Sir, tanong ni Ana. Tumingin siya. Umupo ka, sabi niya. Hindi siya nagpakilala. Hindi rin nagtanong si Ana. Bakit po ninyo ginawa? Tanong niya sa halip. Ginawa ang alin? Sagot ni Benjamin. Ang magpanggap. Ang manahimik. Huminga ng malalim si Benjamin. Dahil kapag may kapangyarihan ka, sabi niya.
Hindi mo na naririnig ang katotohanan. Tumahimik si Anna. Pero kapag wala ka, dagdag niya. Lahat ay lalabas. Ang babala sa likod ng ngiti. May listahan po kayo, tanong ni Anna. Ngumiti si Benjamin. Hindi listahan ng paghihiganti, sabi niya. Listahan ng pagpili. Pagpili po. Kung sino ang piniling maging tao at kung sino ang piniling maging halimaw. Ang unang pagbagsak. Hindi pa man inilalabas ang buong kwento, may nangyari na. Isang opisyal ng palengke ang sinuspinde. Isang empleyado ang iniimbestigahan. Isang supervisor ang hindi na makita. Takot ang kumalat. Sa palengke, may mga tindero na biglang bumabait. Kuya, kain po muna. Lola, wag na po kayong magbayad ngayon. Pero huli na para sa ilan. Ang konsensya ni Mang Rudy. Si Mang Rudy, ang tindero ng karne na unang nagreklamo kay Benjamin, ay hindi mapakali. Hindi siya makatulog. Naalala niya kung paano niya sinigawan ang matanda. Lumayas ka dito. Ngayon, alam na niya. Pulubi pala ang sinigawan ko o hindi pala pulubi. Isang gabi, umupo siya sa pwesto niya, mag-isa. Kung pwede lang ibalik, bulong niya. Ang huling pahina. Bumalik si Benjamin sa apartment. Binuksan niya ang huling pahina ng notebook. Wala pang pangalan. Sa itaas, may nakasulat lang. Ang huling pagsubok. Ngumiti siya. Handa na, bulong niya. Maagang umaga iyon, pero ang Maynila ay gising na gising. Hindi dahil sa trapiko. Hindi dahil sa ulan. Kundi dahil sa isang balitang kumalat na parang apoy. Magsasalita din pulubi. Sa social media, trending ang hashtag. #pulubing Divisoria. #Benjamin nagsalita na. #katotohanan sa palengke. Walang malinaw na detalye. Walang opisyal na pahayag. Pero sapat na iyon para magtipon ang mga tao sa harapan ng City Hall. Mga tindero. Mga empleyado. Mga pulis. Media. At mga taong minsang tumingin pero hindi tumulong. Ang tahimik na pagdating. Bandang 9:00 ng umaga, dumating ang isang itim na sasakyan. Walang wangwang. Walang bodyguard na nakaporma. Tahimik lang. Bumukas ang pinto. Bumaba si Benjamin. Hindi na siya nakagusgusing damit. Hindi rin siya naka-Amerikana. Isang simpleng polo. Malinis. Desente. Pero ang katahimikan ng kanyang presensya ang lalong nagpaingay sa paligid. May mga napabulong. Siya yon ni. Siya pala talaga di. Hindi ako makapaniwala. Ang entablado. Sa harap ng City Hall, may simpleng entablado. Isang mikropono. Isang mesa. Isang baso ng tubig. Walang dekorasyon. Walang banner. Parang sinadya. Umakyat si Benjamin sa entablado. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya seryoso. Tapat lang. Ang unang salita. Humawak siya sa mikropono. Tahimik ang lahat. Magandang umaga, sabi niya. Simple lang. Pero ramdam ng lahat ang bigat. Ako si Benjamin, dagdag niya. Marami sa inyo, pulubi ang tingin sa akin. May bahagyang ungol sa crowd. Hindi ako galit, sabi niya agad. Hindi rin ako nandito para maghiganti. Nagkatinginan ang mga tao. Kaya ako nandito, pagpapatuloy niya. Dahil may nakita ako. Ang katotohanang hindi nakikita. Nabuhay ako bilang pulubi, sabi ni Benjamin. Hindi dahil gusto kong maghirap kundi dahil gusto kong makakita. May ilang napayuko. Nakita ko kung paano itulak ang mahina. Nakita ko kung paano sambahin ang may pera. Nakita ko kung paano manahimik ang may alam. Huminto siya sandali. At nakita ko rin kung paano magmahal ang walang-wala. Ang mga mukhang biglang namutla. Sa crowd, naroon si Mang Rudy. Pawisan. Hindi mapakali. Naroon din si Liza E., ang empleyada ng palengke. Nakayuko. Mahigpit ang hawak sa bag. Naroon ang mga opisyal na biglang nagkasakit nitong mga nakaraang araw. Lahat sila ay parang hinihintay ang isang bagay. Ang notebook.
Dahan-dahang inilabas ni Benjamin ang lumang notebook. Nagbulungan ang mga tao. Hindi ko ito dala para ipahiya kayo, sabi niya. Kundi para ipakita kung sino tayo kapag walang nakakakita. Binuksan niya ang unang pahina. Ang unang pangalan, public. Rodolfo K.D. Parang may humigop ng hangin sa paligid. Isang lalaki ang napaatras. Market supervisor, basa ni Benjamin. Nanigaw sa mahihirap. Kumolekta ng bayad na walang resibo. May sumigaw mula sa crowd. Totoo yan. May umiyak. May pumalakpak, hindi sa tuwa, kundi sa lakas ng loob. Ang ikalawang pangalan. Liza N.E.D. Napaupo ang babae. Empleyada ng City Market Office, basa ni Benjamin. May alam sa katiwalian. Piniling manahimik. Biglang umiyak si Liza. Hindi ko kaya, sigaw niya. Natatakot ako. Tahimik ang lahat. Lumapit si Benjamin sa gilid ng entablado. Takot tayong lahat, sabi niya. Pero ang tanong, ano ang pinipili natin kahit takot tayo? Ang emotional breakdown. Isang matandang tindera ang biglang umakyat sa entablado. Siya ang babaeng minsang pinalayas. Salamat, umiiyak niyang sabi kay Benjamin. Akala ko wala nang nakakakita. Yumuko si Benjamin. May nakakakita, sagot niya. Palaging meron. Ang pinakamalaking twist. Tumahimik ulit si Benjamin. Isang malalim na hinga. May isang bagay pa, sabi niya. Lalong tumahimik ang crowd. Hindi lang ako ang mailistahan. Nagkagulo ang bulungan. May marami pang tulad ko, dagdag niya. Mga taong tahimik na nagmamasid. Mga taong piniling magpanggap na wala. Nagulat ang media. Hindi ito eksperimento ng isang tao, sabi ni Benjamin. Ito ay pagsubok ng konsensya. Ang revelasyon. Simula ngayon, sabi niya. Lahat ng palengke, opisina, at tanggapan ay magkakaroon ng random audits. Nagulat ang mga opisyal. Hindi galing sa gobyerno, dagdag niya. Kundi galing sa tao. Palakpakan ang sumabog. Ang gantimpala sa mabuti. Isang pangalan pa ang binasa ni Benjamin. Rosa E.G. Lumapit si Aling Rosa, nanginginig. Isang tindera ng kanin, sabi ni Benjamin. Hindi mayaman. Pero mayaman ang puso. Inabot niya ang isang sobre. Hinding-hindi nito mababayaran ang kabutihan mo, sabi niya. Pero sana ay makatulong. Umiiyak si Aling Rosa. Pulubi ka man o hindi, sabi niya. Tao ka pa rin. Ang pagguho. Sa likod ng crowd, may mga umalis ng tahimik. May mga tumawag ng abogado. May mga nag-delete ng post. May mga natakot. Ang Maynila ay hindi na pareho. Ang huling salita ni Benjamin. Hindi ako bayani, sabi niya sa huli. Isa lang akong salamin. Huminto siya. Kung nagustuhan ninyo ang nakita ninyo, dagdag niya. Ituloy ninyo. Ibaba niya ang mikropono. Walang sigaw. Walang yabang. Pero ang epekto ay panghabang buhay. Matapos ang makasaysayang araw sa City Hall, tahimik na bumalik si Benjamin sa kanyang simpleng apartment. Ngunit hindi ito katapusan. Ito ay simula ng isang mas malaking aral sa Maynila. Ang laban ng konsensya. Sa umaga pa lang, nagising si Benjamin na puno ng plano. Hindi niya pinilit ang mga tao na humingi ng tawad, pero alam niyang lahat ay haharap sa kanilang konsensya. Bawat pangalan sa listahan niya ay may kwento. Ang ilan ay natakot, ngunit may pagkakataon pang magbago. Ang ilan ay hindi nagbago at daranasin ang resulta. Ang ilan ay nagpakita ng kabutihan at sila ay gagantimpalaan. Isa-isang tinawag ni Benjamin ang mga tao. Hindi sa presinto. Hindi sa entablado. Sa tahimik, pribadong paraan. Pagharap sa nakaraan. Mang Rudy, ang tindero ng karne, unang lumapit. Sir, nagsorry po ako noon, hindi ko alam. Tumango si Benjamin. Hindi problema ang nakaraan. Ang mahalaga, ano ang pipiliin mo ngayon? Nagbago si Mang Rudy. Simula noon, tumulong siya sa mahihirap. Hindi lamang sa palengke, kundi pati sa kapitbahayan. Ang simpleng pakikipagbigay ay nagbunga ng respeto at pagkakaibigan.
Pagpapalaya sa takot. Si Liza E., ang dating empleyada ng City Market Office, ay napahiya sa publiko. Ngunit sa tahimik na pag-uusap kay Benjamin, nakakita siya ng liwanag. "Sir, paano ko sisimulan?" tanong niya. Sa maliit na paraan, sagot ni Benjamin. Hindi mo kailangang itama lahat agad. Pero simulan mo ang kabutihan. Simula noon, nag-volunteer si Liza sa mga charity program sa lungsod. Hindi na niya pinabayaan ang mahihirap na customer. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang tumayo para sa tama kahit walang nakatingin. Ang pagkilala sa mabuti. Si Aling Rosa, ang tindera ng kanin, ay patuloy na tinulungan ang mga pulubi at mahihirap sa palengke. Ngunit ngayon, may dagdag na tulong, maliit na pondong iniabot ni Benjamin. Hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa tao. "Alam mo, Benjamin," sabi ng babae, "kung hindi ka nandito bilang pulubi, hindi ko malalaman ang halaga ng kabutihan sa puso ng tao." Ngumiti si Benjamin. Ang kabutihan ay hindi nakikita sa hitsura, kundi sa gawa. Ang pagbabago ng sistema. Hindi natapos sa personal na pagbabago. Si Benjamin ay ginamit ang kanyang impluwensya sa negosyo upang linisin ang palengke at City Market Office. May auditing system na ipinatupad. Lahat ng empleyado ay may transparent na report. Ang mga abusadong opisyal ay napatawan ng parusa. Ang mga may pusong mabuti ay kinilala. Ang Maynila ay unti-unting nagbago at ang pangalan ni Benjamin ay naging simbolo ng katarungan at kabutihan. Ang lihim na pag-alis. Matapos ang lahat, tahimik na umalis si Benjamin sa lungsod. Hindi upang lumayo, kundi upang magbigay daan sa mga tao na lumaban sa tama sa kanilang sarili. Bago umalis, iniwan niya ang isang sulat sa City Hall. "Hindi ako bayani. Isa lang akong salamin. Kung nakita ninyo ang inyong sarili sa listahan, tandaan, may pagkakataon kayong pumili muli. May lakas kayong baguhin ang mali. Sa bawat maliit na kabutihan, lumalaki ang liwanag ng lungsod." Benjamin ni. Ang reaksyon ng Maynila. Ang balita tungkol kay Benjamin ay kumalat sa buong lungsod. May mga nanlaban sa katiwalian. May mga natuto mula sa takot. May mga natuto mula sa kabutihan. Ang palengke at lungsod ay nagbago. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa batas, kundi dahil sa halimbawa at aksyon ng isang tao. Pagharap sa sarili. Sa huling sandali, nakaupo si Benjamin sa gilid ng estero. Tahimik ang hangin. Tahimik ang tubig. Nagmuni-muni siya. Ang mga taong pinili ang kabutihan, lumakas at nagtagumpay. Ang mga nanakit sa iba, nakaramdam ng kabiguan. Ang lungsod, kahit paunti, ay naglakas dahil sa isang simpleng tao na nagpakita ng katotohanan. Ngumiti siya. Ang totoong kapangyarihan ay hindi nakikita sa yaman o titulo. Ito ay nasa puso, gawa at konsensya ng bawat isa. Ang pangwakas na aral. Ang kwento ni Benjamin ay naging alamat ng Maynila. Ang kabutihan ay may kapangyarihan. Kahit maliit na aksyon ay nagbubunga ng pagbabago. Takot ay normal, ngunit hindi dapat hadlang. Ang tao ay may kakayahang pumili kahit sa pinakamadilim na sandali. Katotohanan ay laging lalabas. Kahit nasubukan itong itago, ang tama ay magwawagi. Hindi lahat ay nakikita sa labas. May mga bayani sa tahimik, nakatago sa mundo, naghihintay lang na makita ang tama at mali.